Itinanggi ni Senadora Laila de Lima na personal niyang kakilala si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at anak na si Kerwin. Bunso rito ng paglabas ng isang litrato na ibinigay ng isang source sa GMA News kung saan makikitang kasama si de Lima at ang umano'y si Kerwin Espinosa. Ayon kay Albuera Chief of Police, Chief Inspector Jovi Espinido, kalakip sa affidavit ni Mayor Espinosa ang naturang litrato. Duda naman si de Lima sa motibo ng paglalabas ng larawan. I don't remember this, honestly. No, I don't know Espinosa. Even the father? Yeah, even the father. Galing-galing talaga nila, hinahanagahan, kakalkal sila. Hindi yan yung something like an arranged meeting or what. Chance lang siguro yan kung bagyo. During the campaign period, chance lang ito. Isang senador na dating Justice Secretary ang kabilang daw sa mga mambabatas na kasabat umano na sinasabing drug lord ni Kerwin Espinosa. Ayon po yan sa ledger na pinagbasihan na affidavit ng alkalde na ama niya. Saksi si Jay Sabale. Dagang salamat. Nanganganib na ang buhay ko. Hindi man itinuloy ang pagsasapubliko ng mga kasabwat ng anak na si Kerwin sa iligal na droga, nag-iwan naman siya ng ilang impormasyon. May mga members sa PNP, Congress officials, so yung sa may members ng Kongreso, may senador ba? Parang may senador yata. Humigit kumulang 30 silang binanggit na niya sa affidavit na isinumiti sa pulisya at inaasahang sasampahan na ng reklamo ayon kay Espinosa. Ibinase ito sa isang ledger na nakita naman daw ng hepe ng Albuera Police. May senador isa nakita ko, yung dati ng sekretary ng DOJ siguro yun. Ayun nakita ko lang. Nauna nang idinawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa droga si Senadora at dating Justice Secretary Laila de Lima. Sinisikap pa namin siyang hinga ng reaksyon sa pahayag ng Albuera Police pero ilang ulit na rin niyang itinanggi ang akusasyong sangkot siya sa iligal na droga. Sa ngayon, hindi pa rin nahahanap ng mga otoridad si Kerwin na ayon sa ama ay hindi niya rin alam kung nasaan. Hindi rin makita ang 4 na kasamahan umano ni Kerwin. Na-surrender mo dire sa Albuera. Gumika lang ang itabua. Naingunani ko. Nasa protective custody ngayon ng Albuera Police si Mayor Espinosa na humiling na ilagay siya at ang pamilya sa Witness Protection Program. Ako si Jay Sabale, ang inyong saksi. Itinanggi ni Senator Laila de Lima na kilala niya si Mayor Espinosa at ang anak nitong si Kerwin na itinuturong big-time drug lord ng Eastern Visayas. Ito'y sa gitna ng paglutang ng litrato kung saan nakitang magkasamang senadora at ang nakababatang Espinosa. Samantala, tinalakay sa Senado ang ethics complaint na isinampa laban kay de Lima tungkol sa di manoy pagkakasangkot niya sa kalakaran ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. May report si Lia Manialak del Castillo. Itinanggi ni Senadora Laila de Lima na personal niyang kakilala sina Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at ang anak nitong si Kerwin. Sa litratong ito na ibinigay ng isang source ng GMA News, makikita si Senadora Laila de Lima at di umano'y si Kerwin Espinosa na itinuturong big-time drug lord sa Eastern Visayas. Hindi malinaw kung kailan at kung saan kinunan ang larawan. Ayon sa hepe ng Albuera Police, nakita umano niya ang larawang ito na kalakip ng affidavit ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Giit ni Senadora de Lima, walang ibig sabihin ang larawan. Pero hindi ko kilala yan, hindi ko maalala yan. Siyempre, nung eleksyon siguro to. Nung campaign. I'm trying to remember itong baro ko, kung kailan ito. Sino ito, asawa? Opo. That's my staff. It's one of those. I don't remember this, honestly. No, I don't know Espinosa. Even the father? Yeah, even the father. It's just one of those, pero siguro. This might possibly still change. Galing-galing talaga nila, hinahanagahan, kakalkal sila ng mga. I'm trying to remember itong setting kung saan ito. Magpa-picture lang yan. One of those. But there were, hindi yan yung something like an arranged meeting or what.
chance lang siguro yan kung Baguio. During the campaign period, chance lang ito. Yan, staff ko yan. Umiikot lang siguro kami at lumapit yan. Wala pang reaksyon si De Lima hinggil sa affidavit ng nakatatandang Espinosa tungkol sa mga kasabwat di umano ni Kerwin sa operasyon ng iligal na droga. Samantala, tinalakay na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang reklamong isinampa ng abogadong si Abelardo de Jesus laban kay De Lima. Pero hindi raw muna agad tatalakayin ng komite ang merito ng reklamo dahil kailangan daw munang desisyonan kung may jurisdiction ng komite sa reklamo. That is why it is not easy for us to just take over jurisdiction or to dismiss because of underlying factors. I'm pretty sure it's just again one of those harassment tactics that's being hurled against me. I'm being subjected to a lot. They're trying to break my spirit. They will never succeed. Bukod kay De Lima, nadadawit din ang pangalan ni Pangasinan 2nd District Board Member Raul Sison sa di umunay kalakaran ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Sa drug matrix na inilabas ni Pangulong Duterte, makikitang nakadugtong ang pangalan ni Sison kay dating Pangasinan Governor at ngayon Congressman na si Amado Espino Jr. Pero hindi malinaw sa matrix kung ano ang kanyang papel. Sa politika? Oo, kasi hindi naman pwedeng yung taga-Tarlac ang maninira sa akin eh. Kaming dalawa ni Gubispin, isa lang yan. Nauna na ring itinanggi ni Espino ang aligasyong sangkot siya sa umano'y Bilibid drug trade. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. Walang personalan. Kinabayan mo yung pahapon ni President Duterte. Ano reaction? Siyempre nagulat ako. Kasi hindi naman siya nung padating pa lang siya o palapit sa akin, hindi ko naman siya napansin na talagang halos tumitingin. No? Medyo sumuliak lang. And then I didn't even know how to also show my face. So pumiti lang ako ng konti. And then lumampas na nga siya ng konti nung bumalik at he extended his hand. Siyempre nagulat ako. I shook his hand. He didn't say anything. He just looked at me straight in the eye and with a little smile. And so I smiled and I could only say, "Hi, sir." How do you take that, ma'am? How do you interpret that handshake? I take it positively in the sense that it could be a warm, friendly gesture, sort of a icebreaker. You know, he tried to dispel some notion that we are quote-unquote mortal enemies. When sa aking panig, alam ko naman na hindi ko siya pinipersonal at never ko siyang pinipersonal. So siguro ganun din siya. By that gesture, he is able to show also na hindi rin niya ako pinipersonal kahit hindi kami nagkakasundo sa ilang mga seryosong bagay. Yes. So that's how I interpret. Nakita niyo pa ba nung paglampas sa inyo na nag-make face, yes, a childish smirk. Kasama lang yan ang kapilyuhan niya. Sabi naman ng mga fellow Bedans, talagang pilyo yan. Oo nga, noon pa. magkabeda naman kayo. Yeah, fellow Bedans, but of course he's much senior. And then bihira naman kaming magkita. In fact, if I'm not mistaken, yesterday was just the third time ever na nagkaharap kami. The first was during the public hearing sa DDS in Davao, na pinasomon namin siya. That was the first time. And then the second time, I remember dito sa Senate, nung nag-hearing yung about the rice smuggling, yung the David Bangayan issue. I was invited by the Committee on Agriculture as a resource person. He was also invited. But hindi naman kami nag-usap noon. Hindi naman kami nagharap-harapan. We were just part of that group of several resource persons. And now yesterday was just the third time. Are there some schoolmates of yours trying to pick you up? Well, there are schoolmates that kind of express certain concern. Bakit daw pareho kami Bedans and yet ang tingin sa amin ay talagang magkaaway kami.
but these fellow Vedas know that we're really not that na ano. Ganun lang yung yun lang ang nagiging impression ng karamihan na I'm supposed to be his nemesis, and then that's it na sobra kaming magkaaway. That's the common impression. But our fellow Vedas know that that's not the case. Okay. So, because I wasn't able to attend the testimonial testimony kami recently. Walang effort na pagdating. I think there are certain efforts. There are efforts from certain Vedans doing that, but let's see, because alam naman siguro po yan ng presidente na ginagawa ko na din ang trabaho ko. So, ma'am, how would you characterize your relationship after that, the handshake yesterday? Well, hindi naman kami, kasi as I said, wala naman siya sinabi. Tumingin lang siya sa akin straight in the eye. So, tumingin din ako sa kanya straight in the eye. Nag-smile kami to each other. And that's it. So, it's just, I think, he just also wanted to show to the people na kahit nga nagkaka-diferensya kami in certain issues, it's and then it's a matter of principle also. I have my own beliefs, I have my own advocacies. He has his own principles, beliefs, and advocacies for governance. Pero that do not destroy my country because I will kill you. And do not destroy our children because I will kill you. And if Dilima does not shut her mouth, I will kill her. Ay, dilibat, tumahimik ka. Pareho ka lang sa college opisina. Wala kayo nakitang, I will investigate you. Then I will file charges against you. Do not pick a fight with me. You will lose. Name and shame tactic adopted by our president has both a plus and a minus. No? On one hand, it demonstrates yung seriousness, yung determination niya to really stomp out criminality and corruption, especially official corruption within the PNP ranks, between and among the PNP officials. So that's the plus. On the other hand, syempre, may violation dyan ng due process. There's still a presumption of innocence, and therefore they're entitled to be heard. They should not be subjected to trial by publicity. Hoy, iha, huwag mo ako masyadong pakialaman sa bunganga ko. You better look at your own backyard because you have a very serious problem there. Shabu is being cooked. Shabu started during her time. Siya ang magbantay sa akin. May access ako ngayon sa lahat ng documents once she started.